Salamat, Pastora. Sa iya harag itong pananaw, ha? Okay, labot. Praise the Lord. Dalaygo ng Ginoo, maayong buntag ka natong tanan. Isa sa atong mga bisita. Kauban nato karon sa atong church. Maybe this is not the first time na sila itong mga nanglabay ng panahon usab. And salamat sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo sa ato ang mga kinabuhi. We always declare that God is in control over our lives, our place, and even in our nation. So kung unsay anang ultimate plan sa Ginoo, kanunay gid ta nga magapanugyan diha sa Ginoo, no? Ay siya man ang nagakupot sa ato ang kaugmaon. So welcome ang tanan niya karon mga first time pag nakaanhi, and ato pong mga kaigsuunan. Maybe wala mo na recognize tungod kay wala check ang inyong inyong pag-anhi, but makuha sa ato mga ushers, no, but we want to say it again, welcome ang tanan. Amen. Nakita na ako na Sister Honey diha na diha sa diha ka sad na pwede ka magtindog, sis. Ayan. Agi ka na siya sa passion na siya ay pwesto mga cellphone accessories na met na ko atong semana. Welcome sa ato ang church o sa Banpa. Praise the Lord. Tomorrow pinili ay na gid, no? Praise ano la ka kun ba ba? Praise God. So manugyan kita diha sa Ginoo. Gitawag ni siya sana bugnong lugay nun. Pipila ka rin ng kauban nato kay misalmot sila. And because of that, una ko muhatag og mensahe, let's have a unity prayer in support sa ato ang adlaw sa pinilayong mga adlaw gikan sa mga senatorials, party list, down to the atong province hangtod sa pinaka bottom line nga position. And our role as a church, kita nga na sa simbahan ang atong stand itawag tag apolitical, meaning non-partisan. Everybody is welcome sa ato ang simbahan. Doon natin mga nasa itong kasing-kasing kung kinsay ato ang piliyon. Pero we respect each other. Ang ato ang dili maayo nga magbikil ta tungod sa ato ang mga kandidato. But you know, it's good thing to unite our hearts nga magkayo sa tadias pangamuyo sa Ginoo, ang iya sa Ginoo may matuman labaw sa tanan. So sa dili pa ko magwali in honor and giving tribute sa ato ang mga inahan nga naakaron, because today is a special day for all of us. It's a Mother's Day celebration. In a couple in a moment of a couple of minutes, no, mga 2 ka minutos, akong gihangyo ang tanan nga mo-offer tag prayer. Dili lang isang magampo kundi kitang tanan mo intercede para sa ato ang nasod ug mga adlaw. Okay lang ba? And manindog tang tanan. Sa dili patamampo, let's sing the song The Philippines is for Christ. The heavens declare your glory. The nations bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines is for Christ. Pray, pray, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Pray, pray, O Lord of the heavens, the Philippines
ato ang nasod karon. Labi na og mga adlaw na sa piniliay. Let's pray for a peaceful election, honest, and ang Ginoo magpataliwala that the Lord will just raise leaders na moila sa Ginoo ug matinud-anon nga mga lagad sa atong nasod ug sa ato ang katilingban. Let's begin praying. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Give up our praise to you, God. Give up our nation. Yes, Lord. Give up to you our country. Give up to you, God. Lord Jesus. Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we come before you today. We praise you and thank you, God, that you are the Lord who is sovereign over all, sovereign over our nation, the Philippines. And today, O Lord, as we come before you, we lift up to you our nation. We lift up to you, O God, everyone in this nation, O Lord, especially tomorrow. Nakaschedule ang piniliay para sa mga ugunit na usab. Sarenda sa magkagamhanan sa mga musunod alang sa mga musunod nga katuigan. Nagingon ang imong pulong, Ginoo, nga ikaw sumala sa imong pagkagamhanan. Adunay kagahom nga mopahiluna sa mga hari. Adunay kagahom usab nga mopapha kanila. Mao kini, Ginoo, ang imong pagbulutan nga ikaw ang Dios na makahimo sa mga butang. Tungod kay ikaw man ang dunay igong katakos na makahimo sa pag-take full control bisan pa sa among mga sitwasyon ug among mga kahimtang. And even today, O Lord, we pray for our nation. Among giampo, Ginoo, bisan pa ang tanan nga mga candidates nga mga nagpadayag sa ilahang intention sa pagpapili. Kung unsa man ang mga resulta niini, Ginoo, salamat nga ikaw maghatag sa lantip nga panalabutan ngadto sa matag usa. Na walay mga hatred, Ginoo, nga moturok sa mga kasing-kasing. But instead, magahari ang kalinaw sa matag usa ka kasing-kasing, Ginoo, ug mahimong acceptable sa tanan kung unsa man ang nangatan ang resulta sa piniliay ug mga adlaw, Ginoo. As we lift up to you our nation, we want to thank you and honor you, O God, for having the full control over our lives and over our nation. Salamat, Ginoo. Ikaw magapamuhat, ikaw, Ginoo, magagiya sa imong mga katawhan. Bisan ang among makasing-kasing, Ginoo, mukutar kami nga dunay conviction. Mukutar kami, Ginoo, nga dunay uban sa maalam nga pag-decide, Ginoo, kinsa nga ngayan nga naa dinha ang ngayang ipahiluna sa matag posisyon nga pilion og mga adlaw. And as we lift up to you everything, salamat sa imong pagtugdungog sa among mga pag-ampo. Tuyog sa tanang makaigsuonan karon, Ginoo, nga nagasimba kanimo sa imong kinapupudaan sa kalibutan. Nagahiusa kami, Ginoo, sa pag-ambahan diha sa imong ngalan. Bisan sa pagpatalingog namo sa imong pulong, mamuhat ka, Ginoo, ug dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manlingkod ta mga igsoon, dalaygon ang ngalan sa Ginoo.
kamot ko nga mahuman ako 20 to 25 minutes ang ako ang sermon tungkol kay doon na patay part 2. And anyway, my sermon today tulo lang ka points ang ato ang hisgutan. And I entitled my message for this special Sunday, A Mother's Heart. Ang kasing-kasing sa usa ka inahan. Praise God. Kung doon ay mama nga imong katapad diha ing na siya nga Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ayaw. mga amahan, balos lang ta sa Hunyo ha. Ilaha ni karon. Ato sa ning ikuan sa ilaha karon. Sukad na mi diri karon pa ko nakawali og Mother's Day. Usually kanang babae ang nagawali ini nga time sa Mother's Day. And I take this opportunity tungod po datong isa sa atong unity prayer kaganiha para sa mamanage nato ang oras. So taken from the book of Proverbs chapter 31 verse 25 to 31, sinulat ni King Lemuel. At first, sa unang pagpagaray sa mga bersikulo, this was King Lemuel received an advice from his mother about a virtuous woman. Yung pa niya, yung pa sa pagsulat dito sa unang mga bersikulo, ang asawa nga buutan, a virtuous woman, kuan daw, pero lisod kay pangitaon. Lisod pangitaon. And so, an advice from his mother. Na yung mga nagingon nga si King Lemuel was siya ra mao gihapon si King Solomon. Mo na mga kung atong tanawon ng mga information ba kinsa si King Lemuel. Kay walay mga reference nga makuha nimo sa iyaha. Gawas lang sa Proverbs 31. And you know, in fact, ang Proverbs sinulat ni Solomon, pero pag-abot sa tumoy, nitungha ang pangalan nga Lemuel, which means devoted to God. Ang ngalan nga Lemuel meaning devoted to God. So somebody said that it was a pin name for Solomon. Si King Solomon o si King Lemuel maura. Pero tungkol sa meaning meaning sa pangalan nga Lemuel nga devoted to God, napoy maingon this would disqualify Solomon tungod sa later in his life his concubines naglead sa iya ngadto sa idolatry nga nagworship sa mga pagan gods. So nadikan. So naingon nga King Lemuel is a typical may exist gid siya nga siya gid si King Lemuel. Nagingon dito. Pero kinsa man o unsa man gyud ang kamatuoran bahin ini nga chapter dunay maayo nga pagtulunan nga makuha nato sa gisulat niining mga hari. So learning from a mother's heart in Proverbs chapter 31 verse 25 to 31. So ang ato ang main thrust nagaisgot kini is a mother's strength, a mother's care, and a mother's character. So tulo lang ka mga butang ang atong isgutan taken from Proverbs 31 verse 25 to 31. So let's begin reading. In verse 25 nagingon, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. So nagisgot ni siya sa usa ka mama. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive,
and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Praise God. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Ang Ginoo panalangin sa iyahang mga pulong. Praise God. In other words, ngayon pa din ang usa ka virtuous woman lisod pangitaon and more precious than rubies. Mas bililhon pa kaysa sa mga mahalong alahas. Di ba mahal man ang alahas, no? Pero yung pa din ang virtuous woman, mas bililhon pa kaysa sa mahalon nga arahas. So, a mother's heart is priceless and beyond measure. Priceless. Dili mabugtian o kantidad. Ang kasing-kasing sa usa ka inahan. Kung makarealize ang mga point of realization ng mga kabataan, makarealize mga grabe gid ayo kasing-kasing ang usa ka inahan. Ang sakripisyo sab sa usa ka inahan. It is beyond measure. It overflows with unconditional love. Kaning kiningugma nga unconditional. Ano? Gikan pa sa pagkahimugso nato niya kanang magpulaw o gabi para lang matiman ka, di ka malamukan. Anya ang bisyo pa sa bata usahay adlaw matuo gabi magkinabog. Dili magkuan ba, dili matulog o gabi nga mga transition niya. Ang inahan na diha kanuna may permi nga anya you see nga kung samtang matulog ang bata lami na po doon ta mapahulay ang inahan pero dili pa kay manikay-sikay pa. Mapapun na ang kuan sa inahan, manglaba, manghinlo, daghan ang mga buluhaton. So, this is done through unconditional love, selflessness, and devotion. Anang selfless. It is a selfless, dili makasarili. Ang mga inahan, sugot na taon lang sila o ilugan og sudan sa mga bata. Mapalabon lang. Sa uso pa sa una ang patpahat bitaw sa kuan. Patpahat sa manok labi nagdako imong pamilya anya i-slice na nadaan apod-apod na nauna mga anya tawagon ang tanan naay bugoy-bugoy nga anak nga ilubong ang sudan sa kanon anya tabangan og kaon katong tuwa sa iyang mama katong lahi ang iyahang kuan wana magpretend siya mo na sudan ilubong ang katong iyahang slice sa manok dito sa kanon anya para murag wana siya sudan niya tabangan sa niya kaon tong sa iyahang mama. Ipagawas to niya, mahurot na siya mababago pa niya ipagawas to niya, hanapa dahil siya sudan. Sacrifice, ang sakripisyo, selfless. And her heart mirrors God's own love for her children. Ang gugma sa inahan, naga-reflect, naga-mirror sa gugma sa Ginoo para usab nga to sa iyahang mga katawhan. Looking at the mother's love, ining unconditional love sa usa ka inahan, naga-reflector da kini sa gugma sa Ginoo pod para kanato nga mga katawhan sa Ginoo. Praise God. She provides comfort, strength, and guidance through life's highs and lows. Meaning to say, life is a combination of peak and valleys. Ups and downs. Pero ang suporta sa isa ka inahan, bisan usahay to the point nga ang uban mo sa likway na tungod sa mga mali o mga kasaypanan, ang usa ka inahan magpabilin lang gihapon. Ingon na ang iyahang pagiya through life's heights and lows. Mga taas, naata sa times sa atong mga achievements. Ang atong inahan maoy una nga mag-cheer sa ato ang mga kalampusan. In times nga naata sa kanang mga
ubos ng mga sitwasyon, sa ato mga disappointment, sa ato ang makinabuhi, ang mga inahan na kanunay, nagasapnay, nagasapwang sa iyahang mga kabataan. And so, she also provides comfort, strength, guidance through life's heights and downs, and her heart builds a nurturing home. Ining word nga nurturing, pag matuto, makasabot pa ba ang new generation na ng word na magmatuto? Nurture. Tama ba, Ate Vicky, yung pag-aaruga? Pag-aaruga. Laong paghapon ng pag-aruga, ingno na lang to pag-alaga. Kaya mas gaan-gaan. Okay. Nagatukod kini, matod pa, builds a nurturing home and leaves a lasting legacy for generation. Nagtukod kini og usa ka mulungtad nga legasiya ngadto sa umabot pa nga kaliwatan. And so, when you die, wala na ta. Wala na ta. Nay mga butang nga dili mo maapil o kalubong diha sa lubnganan. And that will be our legacy. And how we live and how we have spent our lives during our lifetime. Yun sa nato pag-spend and how you wish to be remembered someday. Wala siya nga itong i-work out sa ato ang panahon karon. Now, mao kini ang kasing-kasing sa usa ka inahan. So, motherhood, kining pagka-inahan sa usa ka babae is one of the most important roles that a woman can play in life. Usa sa pinaka mahinungdanon nga gampanan, buluhaton para sa usa ka babae nga iyang himuon sa iyahang kinabuhi. And that's what we call motherhood. The love, the sacrifice, the dedication are unmatched. Dili matupngan, dili na og sa kuan pa na dili nato maitandi, dili maikumpara sa bisan unsa ang gugma sa kainahan ay ang sacrifices ang iyang mga pagpangabudlay. Bisag kapoy na kayo pero sige lang gihapon kay mga multitasking kini atong mga mama. Ano? Multitasking, daghan ng mga buluhaton. Tay uban murag i-degrade nila ilahang kaugalingon. Unsa man ka? Wala kay unsay imong trabaho? Wala ko'y trabaho. Na mga inahan mo wala ko'y trabaho. Referring to the white collar job nga naa sa opisina, naa sa mga mga entrepreneurial nga mga buluhaton, na housekeeper lang, housewife. Pero malimtan nato usahay nga perti dayang daghanang trabahoon ng mama gikan sa buntag kadlawon pa hangtod hapon. Ano? Pugat ka na nga trabaho. Kanang bisan pa lang ang paghimo sa kahapsay dinha sa panimalay. So their love, their sacrifice, and their dedication are unmatched. Her heart is a treasure that cannot be both replaced or replicated. Ang iyang kasing-kasing, dili kini kabayran, dili kabugtian og salapi, busa sama kini sa usa ka bahandi nga ngayon nga tipigan. Amen ba? So, ang sama sa usa ka bahandi nga iyang tipigan tungod kay ngano man dili mapulihan. Dili mailisan. Ayun pa nga, kung mabulagan kag uyab, pwede mailisdan. Pero mawadan kag inahan, maura ginang imong inahan hangtod sa kahangturan, wala na ilain pa. Ba? Wala na gilain pa. So, dili mailisdan ug dili ma-replicated. Saragid. A mother's strength, ang kusog sa usa ka inahan. Ingon pa din she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Nagingon sa verse 25. And so,
with this passage, mingon ta, that a mother carries moral courage and emotional fortitude. Anong tibay ng loob. So everybody say, tibay ng loob. Anang sulod, nga ng kusog, strength. No? Diya sa iyahang kusog, diya sa kinasuluran, sumala pa, nanukad kini diya sa moral courage and emotional fortitude. Her faith in God gives her strength and joyful confidence about the future. So, ang sa gisulti na, she can laugh at the days to come. So, kini mahitabo lamang kung manukad kini nganha sa pagsalig ug pangaliha sa Ginoo na ang iyahang matod pa ang iyang kusog nagagikan. Ayan pada faith in God gives her strength and joyful confidence about the future. And she is admired for her noble character and trust in the Lord. Ang noble character, halang nun o kanabang pinasahi nga kagawian o gidayeg siya tungod niini. So, in application, saan man nato pag-aplikar kini sa tuang matagusa ka kinabuhi. So, as believers, we should seek to reflect this strength that even in hardship, while we say that life is a mixture of ups and downs, na mga panahon nga nata sa atong mga achievements, na mga panahon nga bugat kayong pagbati sa usa ka inahan. Sama na no, na mga panahon nga bugat kayo ang nasa iyang kasing-kasing. But you know, even in times of hardship, we can choose joy and hope by trusting God's plan. And according to the verse, a virtuous woman can laugh at the days to come. So, kini siya, generic na ni sa tanan, nga mga klase-klase nga mga sirkumstansya, nga founded ang atong kinabuhi dahil sa Ginoo, na kung kauban nato ang Ginoo sa bisan unsa man nga panahon, bisan unsa man nga takna, kalipay man o kasakit, mamahimo natong maangkon ang kalipay nga gikan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, even in hardship, bisan sa panahon, sa takna, sa mga kalisdanan. And let's go to the mother's care, kining pag-aaruga ng isang ina, pag-aalaga ng isang ina. And so, she speaks with wisdom and faithful instruction on her tongue. Palapad niya, nagasulti siya, uban, manulti siya, uban sa kaalam, ug sa pagkamatinud-anon, ug ang tanang instruction, pagmaymay, na kanunay sa iyahang mga dila. So, dili na to makita, ma-picture out diri, kaya doon naman po'y contrast ani, pwede po nga ang usa ka inahan mahimong tagaw-tawan. Nasuot na kung saan ang tagaw-tawan? Yaw-yawan. Sa Tagalog pa na bungangera. Bungangera. But a virtuous woman, tanawa, a virtuous woman, she speaks with wisdom. Ang iyang pagpamulong doon ay kaalam o matinudanon. Hallelujah. So, a virtuous woman in his care is characterized by being wise and kind. Buutan. Praise God. According to the matod pa sa balita nga ang mga lalaki ang ilahang masulti sa tibok adlaw kung ihapon mukabat lang og 4,000 ngadto sa 5,000. Pero ang mga babae maabot og mga 8,000 sobra kapulong kada adlaw. And so because of that, dili na ta mahibulo nga bisa gabi na nagsige pagyaw-yaw kay wa pa nakakuha sa kuta. Ano ba nakakuha sa kuta? Pero nature ba? Nature gid na sa
babae. Pero doon ay mga babae nga mga hilumon kayo, na mga babae nga paano sila, chill lang kayo. Pero nature sa babae nga anang historiador gyud ba, mga kaysa sa lalaki. Ano na nga kung ihapon mga 4,000 na niya, 8,000 kapin ang iya sa bisag kanang lami na itulog, istoryahan kapag ihapon. Ay ana ba no? Ay lang daw nakahibulong kay basig wa pa nakakuha sa kuta. Ito, joke lang. But anyway, a virtuous woman uses her words to build up and encourage others rather than tearing them down. Kanang tearing them down, kanang makaguba o pagbati ba. At you know, it is always to lift up, build up, and encourage. Ang pagdasig. Okay na, ang mother support, ang iyahang kanabitong pag-support para sa usa ka anak. And so, her speech is characterized by compassion and gentleness rather than harshness or criticism. Ang harsh. Naka-encounter na mo o kanang harsh na tao. Pero ang usa ka virtuous woman, ang iyang pagpanulti. Sa ato dili bungangera, dili tagaw-tawan, dili kayo yaw-yawan. Dili yaw-yawan, but instead, sumalaw characterized by compassion and gentleness. Okay, dahil ang ingon si ang inahan ni King Lemuel, kung imong basahon nire sa mga primero nga passage, ang virtuous woman, okay kaayo, pero lisod daw kaayo pangitaon. Pero daghan kayo na diri sa tuwa nga na karon, right? All right. Praise God. Daghan kayo diri nga nakakaplan og virtuous woman. Okay. So in our application for this mother's care, ingon pa, mother's care portion, as mothers, wives, women, and believers, let us practice wisdom and kindness in our words. Amen? Practice na ang wisdom sa matag desisyon, sa matag una nimo isulti, huna-huna asa. Ano? Huna-huna asa. Ay panala, sa mga tribo daw, mga Ilonggo lang daw ang mga lambing pre, no? Hindi ka gid maghambal sina sa akon kay malabo ka, malabtingan ka. Wana, samad na. Hindi ka maghambal sina sa akon kay malabtingan ka. Agitigbas na gani. Ay kumidya na baka nangutana siya og unsang oras sa mularga ang barko. Nga kay lambing man jud kay daw ay man toto. Gano malakat sina nga barko. Ingon po tong Bisaya nga dugaya po nimo nakaistorya, oy nilarga na noon. Ba kumidya na sa mga istorya dagon nga pan. Let us practice wisdom and kindness in our words. Amen? Practice ng wisdom and kindness sa ato ang mga pagpamulong. Our words have powerful impact. So let's speak life. Kung sa ato mga pamulong, doon na kini-impact. Anak, kung pirmi nimo balikason ng imuhang mga anak, na na-impact. Kung doon ay panimalay nga, o inahan, manangpit ng pagkaon, mangagdag pagkaon, hoy, mga impacto, mga na ta. Na-impact. Dako kayo nag-impact. Oh, kanay power ang words nga ito nga. Sige, walay panalangin ang pagkaon na nang, nag-una o kaon ng mga impacto. So, our words have powerful impact. So let's speak life. So practice na to, bansay-bansay na to atong kaugalingon.
ang malitok sa atong mga ngabil, mga pulong na makabuhi. Makabuhi sa espiritu, makapadasig sa kaugalingon. Praise God. So let's move on to a mother's character. Third point, a mother's character. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, and her husband also, and he praises her. Ninduta sa pagkasulti, no, iyahang gibantayan ang mga buluhaton diha sa iyahang panimalay. Wana nga ang mga mothers, mga homemakers gana sila, ano? Mga homemakers. Sabi kayo, labi na itong mga napag-itrabaho. Na ako staff nga, staff sa office. Ay nga na ba nung trabaho na, pagka-auto mo, dalikyat pag uli kay baby nga kinahanglan hatagag attention for breastfeeding. Mga ingunana nga mga kahintang, grabe nga sacrifice. Kaya, while nagpahulay si baby, napag yung mga ipang-arrange nga mga, maybe nga na yung mga nagkalat, na yung mga lampin nga labhan. Napabay lampin karon no, sa amora ng panahon sa una. Napag bililhon kaya ng sako sa harina sa among panahon sa una. Ang sako sa harina nga makunta ka sa bakery, pa-order ako mga 24 ka buok dihabi, nya imo nang labhan, man imong laba pam ngita pa jud kag paagi nga humulan na isag bahay para makuha tong mga litra. Kana mga printa sa brand sa harina para palampin nimo gwapo kayo. And so, grabe ang sakripisyo sa usa ka inahan as homemaker. He watches over the affairs of her home, meaning she is diligent and responsible in managing her home. Tanaw nito, wanay asin, bitsin, ahos, tuyo, mantika, bombay, paminta, magic sarap, unsa pa. Tanan olin, ginauna-una. Napabay utan, napabay sudanon, sunod adlaw, kana mag-budget og menu sa tibuok simana. Anya, masailan pagyog matog palingke, ano nga dili lang ka magsigi og unsa nay kamuhulat nga tunulan lang ka kay basig ang isda nga ihatag sa imo ang katong dabok, ikaw gyud mo pili. Ana gana siya. So, that's part of becoming a homemaker. So, the praise watches over means she is alert and proactive and attentive. So kanang word nga she watches over the affairs, nagakahulugan din na siya gikan sa Hebrew word nga alert and proactive. Meaning proactive, wala pa nahitabo, naguna-huna na ka. Yuna-huna na nimo daan ba? Na kay panglantaw daan. Sa wala pa nahitabo. That is becoming proactive. Ang iyahang murag salungatan na niya is retrospect. Anang magretro, balik tanaw. But proactive means wa pa nahitabo, nalantaw na nimong daan. So, doon ay panglantaw. Doon ay panglantaw para sa kaugmaon. You know that from the perspective of a parent, kinder pa lamang ang atong mga kabataan, gilantaw na nato kung maunsa sila puhon. Unta, kini akong anak mahimong lawyer, maglo. Kundi maglukdog sako. Law. Pilot or engineer or something. Ika-proud kaayo nato nga maginikanan. Ay mong mga educators. So, panglantaw na nato ng daan karon pa. Pero ang gagunit sa atong ugma ang Ginoo man gid, no? Ang Ginoo. Pero di po nato ipawalang bahala. Kaya pa sa kanta, que sera. The future is not ours to say, que sera. Pero nga na, basig magkasira-sira po ng atong kinabuhi. Sabi lang. But you know, we will, ayun pa din na, it's
It's good na mahimot ang magiging proactive and attentive. And she anticipates the needs and acts with wisdom and care. Hallelujah. So, nindot kayo ang pag-portray sa usa ka inahan, sa usa ka virtuous woman. So, in application, let us be faithful in our responsibilities, even the unseen ones. Bisag walay nakakita, mao ginang ang practice sa mga Kristohanon, bisan og walay nagtanaw, o kung nga nakabalot nga nakakita ang Ginoo sa ginahimo nato sa tanang panahon. Mao na gina-practice nato kanunay ang pagkamatinud-anon. Amen? So praise God. So vigilance and initiative protect our families, and it also glorifies God. Ang pagka-mabinantayon sa mga destroying forces, destroying factors nga pwede mo daot, nuot-ot sa mga relationship diya sa panimalay, sa mga kahimtang diya sa ato ang panimalay. But you know, bisan kining word nga initiative, kani magong initiative, kada bang bisag wala ka ingna, pero kabalo ka kung si maayo ginahimo nimo, and that's what we call the initiative. Ano? In other words, marag common sense. Nagani tao nga makakita ka nga walang initiative, way common sense, unay nahulog nga basura, labay-labayan ra gyud niya diha, di gyud niya puniton. So wala na initiative. Nakakita ka nga panalitan, kinahanglan na i-replace ang kanang tubig, kay hurot na ang refiller, pero wala kay initiative. Maghulat ka pag ingnon sa imong supervisor nga ilisir agad ng tubig na to. Hulat ka pag ingnon ka ilisir agad na butang ig tubig. So initiative and common sense. So yung pati vigilance and initiative protects our families, and it also glorifies God. So a godly mother is deeply appreciated by her children and her husband. Ang Diyos nun, ang usa ka Diyos nun nga inahan, laom kaayo ang matang sa pag-appreciate sa iyang mga kabataan. Yung pati her children call her blessed. Kabataan, magdaig sa iyaha, lakip na ang iyahang bana. Kay para sa iyahang bana, maingon po dire, she is more precious than rubies. So para sa mga bana, ang asawa is the most treasured possession on earth. Nga kanabang bililhon kaayo, nga kahimtang ato ang nadawat dinhi sa kalibutan. Bala pa din na. So, a godly mother is deeply appreciated by her children and her husband. Her home is a place of respect, love, and mutual honor. So, from her, we learn to prioritize character over comfort. Kanang sakripisyo ba no? Sa usa ka inahan, ma-priority ang maayo nga kagawian kaysa kanang magpaharuhay lang ta. Lami na unta nga may aga ko lang pwede ra gyud ko magluling hayaw. Aga ko lang pwede na ko magluling hayaw. Pwede na ko mag-adto asa ko gusto mo adto. Pero dili pa na kay doon na pa yung gina-priority na to. Doon na pa yung gina-prioritize. And then also with character, masakripisyo sa daga nga masacrifice. Kung doon na kay pina-eskwela, mas agwantahon na lang nato, muantos na sa tagsudan o kanang inato lang yun kaayo. Mapalabon lang sa ato ang mga estudyante. Nakarelate ba na? Nakarelate ba ang tanan anak? No, prioritize character over comfort. Be faithful also in relationships. Nakakatuon kita, nga ngayon nga magmatinudaanan kita, diha sa atong mga relasyon, diha sa atong pamilya, nganha sa atong mga kabataan, nganha sa atong mga kabanayan, o nganha sa ato ang isig kaingon. Makakatuon kita from a mother, from a virtuous woman, nga gisulti, gihulagway o gilakbit ni King Solomon, ni King Lemuel, pinaagi sa iyang inahan nga naghatag kaniya sa usa ka nindot kaayo nga panambagon. Live
in the fear of the Lord. Ang pagkahadlok sa Ginoo mo'y foundation sa atong pagkinabuhi nga mo makabot nato ang success. Proverbs 9:10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." And finally, paingon ta, leave a legacy of love and godliness. Legacy. Kanang atong ikabilin ba? Bisag wala na ta, magpabilin tang buhi nga handumon sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Ayan na? Bisag wala na ta. Bisag na ta 6 feet below the ground, pero ang ato ang ginahimo tungod kay maayo ta, buhi gihapon diri sa ato ang kasing-kasing. Nada to'y duha ka mag-amigo. Ang isa gubot kayo sa iyahang pamilya. Kanunay siyang ginadagmalan sa iyahang kapares. Nga mo to ang iyahang pangandoy, kanusa pa man mamatay ang akong bana. Kay grabe ang iyahang pangandoy. Samtang po ning usa nga naminyo po dog usab, ang iyaha pong ginasulti kanunay madungog, permi po masakitan ang iyahang pagbati. Kaya bisag minyo na sila, sige lang gihapog hisgot sa iyang kanhi nga bana. Akong bana sa una, buutan kayo, layo ra jud ka. Akong bana sa una, kugihan kayo, layo ra ka. So, unsa kalahian sa duha, ang isa sig pangandoy nga mawa na, samtang ang isa sig pangandoy atong nawa na pod. Ingon na, no? But you know, from this story, from this passage, ingon ta, let's leave a legacy of love and godliness. Her strength comes not from herself. A virtuous woman, ang strength sa usa ka virtuous woman o sa usa ka inahan na mapuangoron, ngayon pa din ha, nagagikan kini, dili kini nagagikan sa iyang kaugalingon, but from her relationship with God. Amen. Diyan mo din yung pinakasikreto. Nabisan dagantag mga kasinatian, dagantag mga nagulanan, dagantag mga ginapasan, dagang mga striking moments nga to ang ginasinati, ang sikreto sa ato ang kusog, nagagikan kanunay diha sa Ginoo. Nagagikan kanunay diha sa walay paglubad nga gugma sa Ginoo o pagkamatinud-anon sa Ginoo, kasama sa usa ka inahan, nagatiman usab sa iyahang mga katawhan. Let's all stand together. Manindog ta mga igsoon. Praise God. Have a blessed moment, mga inahan. The Lord bless you and keep you and cause His face to shine upon you. Tanan natong mga mama, mga inahan. Amen. Praise God. God bless you. I don't know kung sa may mga gibugaton sa ato ang kasing-kasing karon. Maybe yun, na yung mga nabugatan diri sa imuhang mga anak, kasi na yung mga padlungon nga anak, or nabugatan sa iyahang bana, nabugatan baka sa something na mga kahangawa o mga naa sa kasing-kasing nga pwede nga makapabugat sa imong pagbati. But this morning, we can rely on the Lord. Sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi, makasalig ta sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. That the Lord is always faithful to lead us on, always faithful to carry us through. Sa mga nasinatian nato, makahimo ang Dios nga mosapnay sa ato ang mga kinabuhi. Amen. Praise God. Katapatan mo, Dios, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Ako
especially for our mothers. But today, sa dili kay inahan, maybe you have a need. Doon na kay gusto po nimo i-present sa Ginoo. You'll be praying for the strength of the Lord na sangkapan ng atong mga inahan. And you maybe represent someone today na imong nahinumduman nga naa sa pain, and you want to lift them up in prayer. O it may be a personal need. Sa diya sa imong nahimutangan karon, just lift up your hands before the Lord and we'll pray. Sa tanan nga nagasunod sa ato ang Facebook live streaming, as a point of contact within ninyo, pwede nato ilipa po sa mga atong makasing-kasing diha sa Ginoo tungod kay nagato kita nga walay distansya ngadto sa Dios pinagi sa ato ang mga pag-ampo. We lift up the name of Jesus na sa mga sitwasyon nga ato ang nahiaguman o giatubang ang pagkamaayo sa Ginoo may magpatigbabaw. Hallelujah. Our Heavenly Father, we thank you for these hands that lifted up themselves before you and lifted up their hands before you, O Lord, acknowledging you as the source of our refuge, the source of our ultimate victory. And inintak na Ginoo, unsa man ang mga inner struggles na pwede na experience. But we want to thank you, Lord, for the hope and even for the deliverance and release kay mo Ginoo ang gitagana para sa matagusan ining adlaw. Katong nagmasulubon mapulihan sa pagkamalipayon Ginoo, ang nagakaluya mapulihan sa kaligon ug mapuno kanunay sa paglao mga among mga matagusan sa kinabuhi. Dunay na din karon Ginoo nga naga-represent na gusto ipadangat nga na kanimo ang mga panginahanglan usab. Amo Ginoo, nagiampo ang usa ka breakthrough because we really believe there is no distance in our prayer. Bisan sa among mga kaigsuonan nga naga-follow through sa among online streaming, we want to thank you, dear Lord, na ikaw ang Dios nga magapadayon sa pagpamuhat sa matagusa ka kinabuhi o nagapadayon sa paghimo o makatingalahang mga butang sumala sa imong pagkamaayo o pagkadagaya sa gugma nga nahikanamo. Lord, panalangin ni ang tanan nga naa ni nga sanctuary karon. Panalangin ni ang tanan Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. And indeed, ikaw ang among kaligon, ikaw ang among kalipay, ikaw ang among kusog, ug ikaw ang among kadaugan. Hallelujah, hallelujah. Panalangin ni ang tanan ining adlaw ug dalaygon ka gayud sa walay katapusan. Tumudog alang kanimo ug pinaagi kanimo ang tanang pagpasidungog among ibalik sa imong ngalan. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen.